ni Donald Trump. Okay, yun ang sabi niya. Kaya hindi po imbitado si Marcos. Ibinalita na ng mga media organization sa Amerika last month na may mga inimbitang mga presidente. Bakit kasi sinungalingan? Ngayon, wala akong sinasabi na dahil Romualdez ito ay hindi nagsasabi ng totoo. Sikutur po yun. Hindi po ganun. Illogical po yun na porket Romualdez ay sinungaling. Hindi po, wala po tayong sinasabi ganun. Pero, bakit ganito may panlinin lang? Kung hindi inimbita, eh di hindi Okay lang. inimbita. Kaya lang, magtataka ako na hindi imbitado. Alam niyo kung bakit? Pero Tony, sa ibang bansa kasi, naranasan ko yan. Yung halimbawa na yun, alam mo, within the day, tapos nakuha agad kung sino yung ano. Kung sino, Hindi, depende naman kasi. Depende rin. Depende okay. pa rin. Dito naman mabilis na ang investigasyon din. Sana ganon. Okay naman at on the whole, okay naman ang ating kapulisan. Marami tayong mga kaibigang pulis. Opo. Kaya naiinis ako pagka yung isang sinasabi nila, hindi ko naman sinasabing totoo na dati involved. Ito yata, aminado naman siyang involved siya dati sa Alex Moncayo Brigade. Kung upasalain na lamang, kung mang-upasala na lamang ng ating mga kapulisan, kaya umiinit ang dugo ko rito kay Paduano Di ba dati siya, yung grupo niya, may aligasyon na yun daw Alex Moncayo Brigade, yun yung mga Sparrow Unit. Yun ang pumapatay ng mga pulis at mga sundalo. grupo nila. Oo. At may mga impormasyon naman na nagpapatibay doon sa sinasabi natin. Ayun. Oo, na parang lumalabas na rebel returnee yata yan si Paduano. Natatanda ko pa yun na nandun ako sa kapulisan noon kasi ang tatay ko, kaibigan si Mayor Lim. Nung Western Police District Chief, si Mayor Lim, nag-form siya ng mga Eagles naman, pangkalaban ng Sparrow. Madeter, yung mga kritiko ng gobyerno. Ito, disinformation na naman ang ibinungad sa atin kaaga-aga sa taon. Kita mo to, ha? Sinasabi ng ating embahador sa Estados Unidos na si Babes Romualdez na hindi daw imbitado si Pangulong Marcos sa panunumpa ni incoming President Donald Trump dahil as a matter of policy, polisiya daw siguro ng State Department. Kasi ang Amerika wala pong Foreign Affairs Secretarian. Okay. Ang nagko-conduct ng Foreign Affairs, ang nagseset ng foreign policy ay ang Secretary of State. On the theory, tama naman, hindi lang theory, on the principle rather, that since the President as Chief Executive sets foreign policy, ang kanyang alter ego yung Secretary of State. Yun ang lumalabas na Secretary of Foreign Affairs sa atin. Secretary of State ang tawag. Okay. Mga ambassadors lamang daw ang inanyayahan para sa panunumpa ni Donald Trump. Okay, yun ang sabi niya. Kaya hindi po imbitado si Marcos, hindi dahil hindi believe sa kanyang Amerika, ngunit wala pong mga heads of state, walang pangulo, prime minister, chancellor na imbitado. Yun ang sabi nila. Ngunit, eto ibinalita na ng mga media organization sa Amerika last month na may mga inimbitang mga presidente. Eto mga heads of state na inimbita. Si Chinese Premier Xi Jinping. Talaga? Oo. Biro mo, may away pa nga diba? Ang China. Kasi sinabi naman ni Trump, gusto na naming makipagbati sa China. Ayaw na naming nagkakainitan kasi pangit para sa trade. Ayun. Sa ekonomiya. Oh, that's good. The first and the second biggest economies in the world mag-aaway, walang mangyayari. Walang mangyayari. Okay. Although, sabi ni Premier Xi, ay magpapadala ako ng high-level delegation. Mga matataas. Baka tinatamad lang siyang bumiyahe. Eto pa. Yung Pangulo ng El Salvador. Can you imagine El Salvador? Isang Latin American country na maliit lang naman dati. Nagpapatayan dyan mga tao May civil war dyan. Si Nayib Bukele. Ay inimbita rin. At ang Prime Minister ng Italy na si Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Sabi niya, nung dumating sa kanyang invitation, molto bene. Italian very good. Molto bene. At sabi niya, sila ay nagkumpirma na dadalo. Etong si President Javier Milei ng Argentina. Kasi ayaw ni Donald Trump na umiiyak ang Argentina. Kasi sabi niya, don't cry for Argentina. Okay. O bakit na ganon? Sasabihin ng ating embahador, hindi, walang imbitadong pinuno. Puro ambassador lang.
Pagkatapos, hindi naman pala totoo. Bakit ganon? Mas pangit, no? Bakit kasi sinungalingan? Oh. Ngayon, wala akong sinasabi na dahil Romualdez ito, ay hindi nagsasabi ng totoo. Non-sequitur po yun. Hindi po ganon. Illogical po yun na porket Romualdez ay sinungaling. Hindi po, wala po tayong sinasabing ganon. Pero, bakit ganito may panlinin lang? Kung hindi inimbita, eh di hindi Okay lang. inimbita. Kaya lang, magtataka ako na hindi imbitado. Alam niyo kung bakit? Sapagkat, di ba kinoconsider tayo na isa sa mga pinakamatigas din na kaalyado Ayun. ng gobyerno ko, kita mo ha? Alyado Ayun. ng gobyerno ko, kita mo ha? Sabi, kita mo naman, tinawagan pa. Nakuryente tayo dyan. Tinawagan pa ni Pangulong Marcos si Trump para batiin, di ba? Oh, yes. Kinongratulate pa. Oy, congratulations, bla bla bla. Hinihintay niya. Parang hindi yata ako iniimbita nito ah. Tumawag pa naman ako. Opo. Di ba? Eto pa, sinabi pa, sumipsip pa ang DFA natin. Sinabi nila, yung tawag daw yon ay nagpapatunay na, eto, i-quote ko na, the positive momentum and trajectory of our bilateral relations with the United States. Sabi pa ng DFA, the United States remains an important ally, partner, and friend to the Philippines. We look forward to working with the Trump administration to ensure that Philippines-U.S. relations continue to thrive, benefiting from the strong cooperation in security, defense, and economic partnerships, as well as broader engagement in other areas of mutual interest. Ang ibig sabihin, dinagpalitan ng presidente. Opo. Reading between the lines, ha? Tumawag tayo, uy, bago ng presidente, tawagan natin. Parang sinasabi, Boss Donald, bagamat ikaw na ngayon ang presidente, tuloy natin yung ating relasyon na nandito kami, ha? Bata mo ko! Pero ang sagot sa kanya, dead man. Talaga? Hindi inimbita. Kung sa kwan, parang sumisip-sip ka Opo. ha? Sa amo mo bago hindi ka pinansin. Yun ang nangyari. Puro-puri pa, uy! Kami alay nyo kami. Ha? May special relations tayo. Tuloy-tuloy yun sa depensa natin. Paano? Ang problema natin, inaway natin ang inaway ang China nung panahon ni President Biden. Yeah. Kasi yun ang direksyon ng foreign policy ni Biden. I-contain ang China, naglagay ng EDCA sites dito, naglagay ng missiles. O ngayon, ang policy ng bagong administrasyon, ang incoming administration ng Estados Unidos, ay makipagbati. O, saan tayo pupulutin ngayon? Ayun. O, anong silbi pa natin? Iyon ang sinasabi na independent foreign policy dapat. Diyan tama si Pangulong Duterte. Kasi nga, katulad yan, nag-iba ang ihip ng hangin sa Washington. Masyado kang tumaya. You put all your eggs in one basket. Ayun. Oh, yung mga itlog ng Pangulo, Marcos. Hindi, di ba eggs in one basket? Itlog. Oh, Sige, yung sige. itlog niya, yung mga itlog niya, ay inalay na niya sa foreign policy ng Amerika noong panahon ni Biden. Eh ngayon, hindi na kailangan yung itlog niya. Yung mga itlog niya, di na kailangan. Oh. Wala na siyang choice. Oo. Kumbaga. Meron pa siya nga, uy, strongest ally nyo kami ha. Tuloy-tuloy tayo. Dead ma, hindi inimbita. Tsaka nung naupo si President ng US na bago, although second time na ito, di po ba? Ang sabi niya talaga, babaguhin ko ano man ang pagkakamali ko dati. Sinabi niya po yun. Ayun yung tumanim sa isip ko na, okay to. Ibig sabihin, iniintindi niya yung mga desisyon niyang mali na babaguhin niya to correct it. Alam niya na sinabi niya yun, ay titi mo sa iyong isipan. Yes, tumimo talaga. Ayun, titi mo talaga sa iyong isipan. Oo nga, ikaw talaga. Ayun nga ang nagiging problema Yun. kung ikaw ay masyadong subservient. Yun. Di ba sinasabi doon sa ano nga Tama. sa 48 laws of power, pagtingin ikaw ay hawak na sila bali wala ka na, wala ka ng power. Ayun ang nangyari dito. Can you imagine, bago magpapalusot sila, hindi wala namang inimbitang heads of state. Opo. O mga ambassador, anong tawag mo nung sa Prime Minister ng Italy? Hindi ba head of state yun? Kasi parliamentary sila Opo. Yun nga sa El Salvador. Can you imagine, El Salvador? Inimbita. Ang Pangulo ng Pilipinas, may mga 10 EDCA sites dito, may missiles. Baliwala. Hindi inimbita si Bukele. Sa pangalan pa lang, ang ganda-ganda, Marcos. Ang ganda, Marcos, di ba? Ito, Bukele. Inimbita si Bukele. Hindi si Marcos. Di ba? Medyo conflict niya, no? Di ba? Sabi nila, importante ang Pilipinas kasi yan ay part ng broad coalition para hindi maghari-harian ang China sa South China Sea. Para ma-deter ang pag-invade sa Taiwan. Kailangan kayo.
kasi kayong standing between China and Taiwan. Nandito strategic ang location nyo. Lalagyan namin ng mga missiles, sa mga supplies, sa mga EDCA sites na mga sundalong Amerikano. Yeah. Na kahit ang mga Pilipino, kahit nasa lupain natin, yung mga sites na yun, hindi tayo makapasok. Can you imagine? Kahit gobernador nung lalawigan, kung saan nandoon ang EDCA sites, hindi pwedeng pumasok. But today, headline naman sa the Daily Tribune, Marcos is not attending Trump's inauguration. Pag binasa mo ito, headline, nakala mo tinanggihan niya. Hindi naman pala imbitado. Bakit ba kayo nagsisip? I think yung sagot kasi ni Ambassador Romualdez, he said, as a matter of policy, hindi naman daw yung mga heads of state ang pinapapunta sa mga inauguration summit. Ba't inimbitahan sila President Exactly. Xi?